The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Mabuhay ka, Brad. Happy Monday. Happy Monday, Ted at Cha. Kumusta po tayo? Congratulations kay ate. Ganda ng riff. Yan na siyang panggawa ng cake. Shake. Tsaka ang ganda rin nung pangyayaring ito. Nakakatuwa, Brad Jeff, nakakatuwa. Nakakabigay po sa amin lalo ng inspirasyon to look for more geges. Yan ang ating hinahanap dito po sa ating programa. Okay, Brad, kumusta naman ang ating weekend? Ikaw po nga pala, no? Meron kayong get-together ng iyong biyanan. Kumusta naman? Okay naman yung biyanan ko, masaya. Kumanda na naman, pero mukhang ako mas patanda sa kanya. Sarap ng buhay ng biyanan ko. Ay, syempre, deserve nila yun. Oo. Maraming nagmamahal. Busy sa maraming bagay. Productive. Ayan. Yun naman din talaga, dapat may pinagkakabalahan po ang mga nakatatanda. Si Inang Esther Perez, pataya-taya na ho. Yun ang kanyang pangpagana sa kanyang Oo, yun ang kanyang pampahappy. Hindi ko lang alam kung si Nanay Ining Tolentino tumataya din sa Hagonoy. Ano ba tinatayaan? Ano tinatayaan? Yung tumataya ka ng mga numero-numerong ganyan para at least ina-exercise ang iyong isip. Yun daw ang importante nga gumagana ang iyong utak. Yan, para sa mga nakatatanda. Ano ba ito? Loto? Char! Alright, so Brad Jeff, go ahead. Marami nag-aabang sa atin. Go ahead. Sige po, batiin ko muna belated happy birthday dahil aming ninang Cory Nepomuceno. Yan, thank you so much for always tuning in. We love you. Kami ni Grace ay mahal namin ang ninang namin na yan. Happy Monday po. Iba naman tayo ngayong Brad Ted. Character study naman po tayo. Yan, isang magaling na character po sa Biblia itong pag-uusapan natin. Hindi na natin kung hanggang ilang araw tayo abutin dito. Isa kasi sa pinakadetalyadong buhay sa Biblia itong character natin. Mula pagkabata hanggang sa huling hininga, sa deathbed niya. Sinubaybayan ng buhay na tong tao na to, no? I think, kung di ako nagkakamali, next to Jesus, ito isa sa pinakadetalyadong buhay na nalathala sa Biblia. Nagsimula sa isang mababang pastol, shepherd, naging isa sa pinakamakapangyarihang hari na nabuhay sa planeta. Ganun po katindi to. Pag-usapan natin ay walang iba kundi si Haring David. Marami tayong matututunan sa buhay ni King David, yung ups and down. Hindi po siya perpekto, kaya makakarelate tayo sa kanya. And yet, despite sa imperfection niya, siya kanya pong, tombstone, sa kanyang lapida, nakasulat po is a man after God's own heart. Siya daw po ay isang tao na talagang walang ibang gusto kundi i-please ang Diyos. Paano nangyari yon? Okay, so kwento ko lang po kung paano siya naispatan ng isang, talent scout. May isang hari during that time na nagngangalang King Saul, naging disobedient sa Diyos. Kaya sinabihan ng Diyos si Propetang Samuel, hanapin mo yung susunod kong hari, ipapalit ko dyan, i-anoint mo, okay? Nasaan kan siya ng isang tao, pangalan Jesse. Puntahan mo, and then sasabihin ko sa'yo pag isa sa mga anak niya yung napili ko. And then, I'm gonna make the long story short. Pagpunta sa bahay, si Jesse, binandera yung 7 niyang anak. Matitipuno, guwapo, lahat, inisa-isang pinarada kay Samuel. Pero si God, lagi sinasabi, hindi yan. Hanggang matapos yung 7, wala pa rin ina-approve si Lord. Kaya tinanong ni Samuel, wala na ba? Sabi ng tatay, merong isa pero bunso yun. Huwag nyo intindihin niya, nagpapastol. Parang, kasi yung pagpapastol po, mababang level po ng trabaho yon during that time. Even mga Egyptians, they detest yung mga shepherd. Kung baga sinasabi ni Jesse, wala sa pamantayan ng bunso yung pagiging hari. Mamili ka rito sa 7. Kasi ito, gagwapo, lalaki ng katawan, mga sundalo. Yung maliit, payatot, bata. Sabi ni Lord kay Samuel, yan ang ating unang topic, sa unang Samuel 16:7, sabi ni Lord kay Samuel, hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso. So sinasabi ni God, don't look at the outside appearance. Huwag kang masyadong mabola ng mga panlabas na anyo kasi later on you'll find out ito mga masama tong kapatid ni David na to, mapangkutya and all. Sabi ni Lord, I look at the heart. Di po ba kahit naman ngayon, di ba? Ako, guilty ako dito. Minsan, di ba?
parang ginajudge natin yung tao based sa postura. Di ba? Naka-branded ba na damit? Magarabang kotse bumaba? Ano ba yung relo na suot? Di ba? Pagka nakita natin medyo mababa antas, kung kausapin natin, ganun-ganun na lang. Pag pumapasok ka sa village, di ba? Kung mamahaling sasakyan mo, tinanong ka lang ng gwardiya, "Sir, saan po kayo pupunta?" Di ba? Bakit? Kailangan ba akong paalam sa'yo? Di ba? Parang, ngayon, pag nakausap naman natin, naka-Amerikana, iba agad ng ating treatment. I think, totoo yung nakasulat na don't judge the book by its cover. Be careful lang po pag tayo naguhusga base sa appearance. Ano ba natapos niyan? Sinabi kanina ni Gege, di ba? Yung mga tao sinasabi, nakatapos ka pa, wala ka namang narating. Okay, pero does that mean may tinapos ka, may narating ka? Ang dami kong kilala, Harvard degree, nagnanakaw ng pera ng bayan natin, di ba? So, hindi po yan sa titulo mo, hindi yan sa dami ng tinapos mo sa kolehiyo, hindi yan sa brand ng kotse ang dala mo, hindi yan sa relo na 20 million na Richard Mille, kung ano man tawag dyan, hindi yan sa dami mong na-accomplish, yan po ay panlabas lamang. The Lord looks at the heart. Mabait ba'y puso mo? Mapagkawang gawa ba? Matulungin ba sa mahihirap? Hindi ka ba naghihingi ng kapalit pag ikay tumutulong? Hindi ka ba naghihingi ng may media ba? Bago ko iabot tong cheque, nasan yung media? O picturean nyo na. Again, I have nothing against kung tumutulong ka na may media. Ang point ko lang, nakikita ng Diyos ang intensyon ng puso natin. Mabait ka dahil gusto mo mautangan. Mabait ka kasi gusto mo i-downline sa networking na gusto mo. Tingnan po natin yung puso natin. Lahat, including myself. Hindi ako nagmamalinis dito. Whenever there's a tendency for us to judge others, let's check first our heart. Lord, ano man motivation ko? Ba't ko sasabihin to? Ba't ko ipopost to? Dahil lang ba may bago akong bag? Kailangan ko ba talaga i-post lahat ng may bago ako? Kumakain ako sa restaurant, kailangan ba malaman ng buong mundo kung ano kinakain ko ngayon? Or gusto ko lang parating sa kanila, may narating na ako. So be careful. Unang Samuel 16:7. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit tinitingnan ko'y ang puso. Panginoon, salamat po dahil kami, Lord, lahat guilty dito. Ako mismo, Lord, madalas nadadala kami ng panlabas na anyo ng tao bago namin ihusga. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na hinuhusgahan namin yung tao based sa damit, based sa aplido, based sa estado sa lipunan. Lord, patawarin niyo kami minsan pagka medyo mababang uri ng tao, ganun-ganun lang namin kausapin. Lord, patawarin niyo kami minsan mapagmataas ang tingin namin sa aming sarili. Lord, alam ko lahat kami may tendency ganito, pero Lord, salamat, nire-remind mo kami ngayon sa salita mo. So next time, Lord, kami pag may nakitang tao na medyo parang tingin namin mababang uri, mas lalo namin sila ma-appreciate at respeto. And ganoon din naman, Lord, kung naka-Amerikana, irespeto din naman namin. Wala naman kaming dapat gawin. Kung naka-Amerikana, dapat mababa ang tingin. Lord, we just want to really give honor whose honor is due. And we just want to be humble before you. Dahil kami, Lord, walang-wala, and yet minahal mo kami. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong mga salita, nare-remind kami. In Jesus' name, amen. 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 Panginoon, muli, maraming salamat po sa araw na ito. At sa biyaya po ng leksyon at aral na naihatid sa atin ni Brad Jeff ngayong pong araw na ito sa The Daily Bread, Lord, we pray na inyo po siyang gabayan lagi at patnubayan sa kanyang araw-araw na pagmimisyon at talagaan po ninyo ang lahat ng aming tagapakinig, lalo na ang mga bukas palad pong nagbibigay ng tulong sa mga karapat-dapat pong tumanggap ng biyayang ito na nanggagaling po sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Brad. Salamat na marami. Pagbati rin ng good morning kay Dr. Reynalyn Muñoz. Yan, at kay Dr. Joan Villa, mga dentista na nag-aabang din sa ating programa. And definitely po, kasama din po sila sa mga sumusubaybay sa segment na ito araw-araw. Brad Jeff? Yes, happy birthday din sa aming kaibigan na si Jing Canlas. Mamaya makita-kita tayo ng lunch. Pagbate galing sa iyong walang kakupas-kupas na gwapong asawa, si June Canlas. Ayan. And also, ngayon din birthday ni Mon Gualvez. Para po sa kanyang mga tagapakinig at sa kanyang mga magulang. Ayan, binabati rin po si Mon Gualvez ng mga nagmamahal sa kanya. Kasama din po siyempre pang ating pong programa. Si Mon Gualvez po, isa sa ating mga hinahangaan na uring manggagawa sa himpilang ito.
Walang Pagod. Yes. Mon Gualvez. And also Kuratsa pagbati- male version. Ganon. Pagbati rin po ng maganda umaga kay Tatay Pito Tarayaw. Pagaling po kayo, Tatay. At maging sa kanya pong may bahay na si Nanay Lenny. Binabati po kayo ni Jeff Tarayaw. Magandang umaga po sa inyo. Sa ating mga suki ng mga seniors, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ho si Ma'am Tess de los Reyes. Good morning po, Tita Tess de los Reyes. Makitita kaya tayo. O, di ba? Good morning. Sige, so Brad Jeff, we'll see you again tomorrow. See you, Brad Ted. Abangan natin yung susunod na kabanata ni Haring David. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Napakaganda po ng mga aral niya. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.